Ito na po yung wala na po siyang ano to, yung ah, oil regulator sa tagiliran. At titignan nyo po, isang linggo po itong nagamit. So titignan natin kung ano to, yung sinasabi nila na maaring magkaklag po kung walang oil level regulator. Yan po yung isang linggo. Kung pansin niyo, ayan po yung butas niya. Ayan o. Ayan, hindi po siya nagklag. Kailangan lang po siyang linisan pero hindi po siya nagklag. Ayan. Napapansin niyo yung kanya, mga butas niya. Ayan po yung kanya at titignan po natin. Sa isang linggo, ayan o. Saan ito? 2.5. Ayan o. Yung twisted niya na butas. Hindi po siya nagkaklag yan. Ayan o. Free pa rin po yung ano to, yung natin na papasok yan. Ayan o. So kailangan lang po nating linisan. Natural lang po yan. Ayan o. Ayan o. So sa isang linggo na paggagamit, yan po yung kumapit sa kanya. Pero hindi po napapasukan ng, hindi po tumitigas yung oil dito sa butas niya. Ayan, kasi dyan po lumulabas yung yung hangin na ano to, nagpo-produce ng apoy. Kaya yung nagkakaroon lang po ng residue ng ano to, carbon sa gilid-gilid niya lang po. Hindi na po masama yung isang linggo na ganito po yung epekto no, sa baba. Ngayon yung oil level regulator natin na binubutasan natin sa gilid. Pag binubutasan natin dito, ayun po, lumiliit po yung butas noon. Habang nagtatanggal tayo ng mga lumiliit po at napupuno yun. Minsan hindi na po ano to. So pumapasok din po siya sa ito sa burner. So ngayon, ang ginagawa pag nagkaklag yun, dala-dalawa po yung ating nililinisan. Ano po? So nagiging conflict, kaya minabuti ko po siyang hindi na lang ano to. Minabuti ko na lang po siya na hindi na lalagyan ng ganon. Isa pa, tulad ng sinabi ko, mainit lang din po yon. At nagkukos lang po din ng usok minsan. At saka, ano, so sa ako naman, pag sa ilalim na ng air pipeline, mas maganda po doon. Kasi malamig siya. Then, pag nasanay na rin po kayo, hindi naman po yan nag-overflow. So, ganun lang po. At ito, patunay po sa pinapakita ko sa inyo na talagang hindi po siya nagkaklag.